Magugulat kayo rito po sa big bike na ating i-review for today dahil talagang mamamangha ka sa kanyang specs and features. Masyadong advanced po yung kanyang technology. Tignan nyo naman po ito. Nagbubukas po ito pong kanyang winglet, no? Para po siyang jet fighter na parang magla-launch ng missile. Napaka-astig talaga. At pwede nyo rin po yung i-close kung hindi nyo ginagamit. Kaya ang masasabi ko lang ay talagang napakalupit ng big bike na ito. At ito po pala ay ang Benda LFC 700 Pro. Silipin po natin ngayong araw. Tara! Ang brusko po pala at grabe, sobrang astig po nito pong motorsiklo na ito dahil napaka-high-tech po nito pong kanyang specs and features. Napaka-macho nito pong big bike na ito. Ito pong kanyang headlight cover ay nahawig po ito sa dynamo ng eroplano, no? Yung kanyang engine. At located naman po rito sa bandang itaas, ito pong kanyang full LED na high beam at low beam at pinag-isa na rin po nila yung kanyang passing light. At ito po pala ay gumagamit ng inverted forks na silver color. KYB po yan. At ito po ay adjustable. At ito po ay equipped with dual rotor disc brake with 4-pot caliper na Brembo. Equipped na rin po ito ng anti-lock braking system. At ito po ay naka-cast wheel. At ang sukat po ng kanyang gulong rito po sa harapan ay mayroong sukat na 130 by 70-19. At ito po ay naka-tubeless na. Naka-fully digital meter panel display po ito. I-on po natin ito pong big bike para maipakita ko sa inyo ito pong kanyang meter panel display. Ang makikita po natin dito, nandirito po yung kanyang RPM, yung kanyang speedometer, yung kanyang odometer, at nandirito naman po yung kanyang gear indicator. Meron po siyang fuel gauge at voltmeter. At meron naman po siyang mga light indicators dito po sa magkabila. At ito pong kanyang ignition ay located po pala rito po sa kanyang right side ng kanyang body frame sa baba po ng kanyang tangke. Ito po yung kanyang ignition. At pagdating naman po sa kanyang mga button selectors, mayroon po itong passing light, high beam and low beam. I-check po natin. Ito pong kanyang passing light at high beam and low beam. So check po natin yung kanyang passing light. Yun oh. O di ba? Pinag-isa na po nila yung kanyang high beam at low beam at passing light. Balik tayo rito sa kanyang mga buttons. Mayroon po itong mode at set button. At ito naman po yung kanyang mga selectors. At mayroon po siyang additional button rito para naman po rito po sa kanyang auxiliary lights. Ipapakita ko naman sa inyo, ito napaka-astig nito dahil para po siyang jet plane, no, na magpapakawala ng missile. So ang gagawin lang po natin, i-press lang po natin ito, long press lang po natin. Ayan, tignan nyo. Yun no, nagbukas no. Silipin natin dito sa harapan. Grabe, napaka-astig. Para po siyang Gundam Wing, o di ba? Gaya ng sabi ko po sa inyo ay mabibighani po talaga kayo dito po sa kanyang modern features na talagang astig at advanced. So balik po tayo rito sa kanyang mga buttons. Off po muna natin. Yan o. Ilolong press mo lang din tapos bababa na po siya. At nandito naman po yung kanyang turn signal selector. So try natin. Ito pong kanyang turn signals. Mayroon din po pala siyang indicator dito. Makikita natin. Check po natin dito sa harapan. Ito pong kanyang turn signals. Yun oh. Diba? Pahaba po yung kanyang turn signals. Kaya more visible po yan. Day or night time. Balik po tayo. Rito sa mga buttons. At nandito naman po sa ibaba. Ito pong kanyang horn. Pakinggan natin. Ito pong kanyang stock horn. O diba? Malakas na din po. Ito pong kanyang stock horn. At dito naman po sa kabila, meron naman po itong engine kill switch at hazard button. O ito ang i-check natin yung kanyang hazard button. So naka-indicate naman dito sa meter panel display. Puntahan po natin dito sa harapan. O di ba? Since pahaba po yung kanyang turn signals, kitang-kita po natin yan at naka-full LED pa yan. Kaya kung inyong makikita, sobrang liwanag po nito pong kanyang ilaw. Turn off po natin. Ito pong kanyang hazard button. At nandirito naman po yung kanyang electric starter. O, di ba? Maraming nagre-request na gusto nyong mapakinggan yung kanyang sound. O, isa-sound check natin dahil ito po ay activated at mayroon pa namang battery. So, itatry po natin, ha? Press lang po natin to. Pakinggan nyo, ha? Wow, grabe. Halimaw yung kanyang tunog. Nandirito po yung kanyang tambutso.
rito po sa right side. Ayan, oh. Hindi pa natin binibirit yan, ha. Ito pa lang po yung normal. Pakinggan po natin. Ngayon naman po ay susubukan kong biritin. Pakinggan nyo, ha. Ito, papakita ko lang. Wow, men. Grabe. Oh, tignan nyo, tambotso. Oh, biritin natin ng 3 beses. Wow, grabe. Napakaganda ng tunog. Kasi nga po, ito po ay inline 4. Kaya talagang hindi mo na kailangan mag-upgrade ng tambucho dahil yung kanya pong stock na tunog ay talagang muscle na, no? Pang muscle big bike yung kanyang dating. Pang maskulado. So ngayon, napakinggan nyo na yung kanyang tunog. So papatayin muna natin. At ngayon naman po ay susubukan po nating sakyan ito pong Benda LFC 700 Pro para may pakita ko po sa inyo kung gaano po ito kataas at kung paano po nag-work yung kanyang air suspension. Ayan, kung inyo pong naririnig, tumataas na po siya. So siya na po yung kusang nag-a-adjust. Depende po sa tangkad ng rider at sa bigat ng rider na gagamit. So antayin po nating matapos. Tumigil na po yung kanyang air suspension. So ibig sabihin, ito po yung pinaka-best na taas at lambot ng suspension para po sa aking bigat at tangkad. O di ba? Napaka-advance ng kanyang feature. Ayan o, tignan nyo. Grabe, napakalambot po nito pong kanyang bouncing performance. No? Daig mo pa yung nakaupo sa sopa. So ito po pala ay mayroong seat height na 650 to 730 mm. So, tumataas bumababa po kasi yan. Depende nga po yan sa bigat ng rider na gagamit. At mayroon naman po itong ground clearance na 140 hanggang 160 mm. O, di ba? Grabe, no? Automatic ito pong big bike na ito. At sa mga magtatanong po, ang height ko po pala ay 5'6". Makikita nyo naman, lapat na lapat yung ating mga paa. At sa tansya ko naman ay kayang-kaya po itong maabot na mga 5 platin above. Recommended po yan sa mga 5 flat. Kasi nga, gaya ng sabi ko sa inyo, kusa po siyang bumababa at kusa naman po siyang tumataas. Kaya wala kayong magiging problema sa inyong mga height. Kaya very friendly user po pala ito pong big bike na ito. At para po pala sa mga nakapanood ng video na ito at interesado po kayong maglabas nito pong ating Benda LFC 700 Pro, ay maaari nyo po akong i-message at i-PM. At kung naghahanap naman po kayo ng mga accessories gaya po ng crash guard, rear carrier, top box, side panners, motorcycle cover o di kaya helmet, at kung nagustuhan nyo din po ito pong aking riding jersey na suot ngayon, ay ilalagay ko na lang din po yung link dyan po sa description box sa ibaba para hindi na po kayo mahirapang maghanap. Ngayon, ito tignan nyo ha, isa side stand ko po siya at bababa ako, babalik po yan sa standard. Diba? Bumalik po siya sa standard. Kapag sasakyan nyo po siya, kusa po siyang tataas, no? Ibibigay niya po yung pinaka the best na bouncing performance, depende po dun sa bigat at sa taas ng rider na gagamit. O, diba? Goods na goods. At ito po palang kanyang mga hand grip ay black color po ito. At naka-end bar na po pala, ito pong kanyang side mirror. Diecast na rin po yung ginamit nila dyan. At ito pong kanyang clutch lever ay black color po ito at ang kagandahan niya ay adjustable. Adjustable din po ito pong kanyang front brake lever. At ito naman pong kanyang fuel tank, ayan o, napakalapad po nito. Matte gray color naman po yung pagkaka-finish at gray color naman po ito pong kanyang fuel tip. Meron po siyang decal rito na black color, tapos nagkaroon po siya ng Benda decal rito. At ito po pala ay mayroong fuel tank capacity na 17 liters at mayroon naman po itong fuel consumption na 20 km per liter. Nagkaroon po siya ng extension cover dito at nandirito po yung kanyang auxiliary lights, yung binuksan natin kanina. So nagbubukas po yan at nagpa-pop up po yung kanyang ilaw. May nakalagay po rito na LFC. At dito naman po sa bandang ibaba, may nakalagay po rito na 700 dahil 700 po yung kanyang engine displacement. Kitang-kita po natin dito, ito pong kanyang makakapal na alloy body frame. At ito pong kanyang upuan, ayan, malapad po ito. Nakadesign po ito, pang dalawahan. Medyo manipis po ito pong kanyang upuan, pero ang kagandahan po nito, napakalambot po. Ito pong kanilang foam na ginamit rito. Black color po ito pong kanyang seat cover at mayroon pa po siyang belt rito sa gitna. At ito pong kanyang tail light ay LED na po ito at pahaba po siya.
Ayan, oh. At may nakalagay naman po rito na Benda. At ito pong kanyang engine cover ay combination po pala ito ng gray at black. At meron naman po siyang silver color dito sa bandang itaas at nagkaroon po siya ng botas na oblong dyan. At ito po pala ay merong 6-speed manual transmission. Mayroon na rin po itong sleeper clutch. At ito pong ating pillion step para sa ating rider at back rider ay alloy po ito. At nagkaroon po ito ng rubber cover on top na anti-slip. Diecast na rin po pala ito pong kanyang side stand. At ang kagandahan po nito pong motorsiklo na ito, gaya po ng sabi ko sa inyo ay advance po yung kanyang specs and features. Alam nyo po ba na yun pong kanyang rear suspension ay naka-dual chamber. Air suspension po siya. So automatic po yan. Automatic po na nag-a-adjust po yung kanyang preload at rebound. Depende po sa bigat ng gagamit na rider. O, di ba? Kaya ito, maigagaranti ko sa inyo na talagang makakapagbigay ito ng accurate at magandang bouncing performance. Ito naman pong kanyang swing arm ay napakakapal po. Alloy din po ito. At mayroon din po itong chain protector. Silipin naman po natin ito pong kanyang plate holder. Nakahiwalay po ito. Nagkaroon po pala siya rito ng tire hugger. At mayroon po siyang additional rito na light reflector. At mayroon na rin po itong plate light. At bilugan naman po ito pong kanyang LED na turn signals. Dumako naman po tayo rito sa kanyang rear braking system. Equip po ito ng single rotor disc brake with single pot caliper na Brembo. At ang kagandahan po nito ay equip na po ang motorsiklo na ito ng dual channel ABS. So front and rear po yan. At ang kagandahan pa niyan, meron pa po itong traction control system. At ito pong kanyang cast wheel ay black color po ito. At ang sukat naman po ng kanyang gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong sukat na 300 by 35-18. Grabe, napakakapal po nito pong kanyang gulong. Kasing lapad po ito ng gulong ng isang sports car. At ito naman pong kanyang exhaust ay combination po pala ito ng gray at black. At meron naman po itong single exhaust. At ito pong kanyang engine cover, black color po ito. May nakalagay naman po rito na Benda brand name. At ito pong kanyang foot brake ay diecast na rin po ito. Pag-usapan naman po natin ang kanyang engine specifications. Ito po ay mayroong 676 cubic centimeter engine displacement. Naka-inline 4-cylinder 16 valves. At ito po ay nakakapag-provide ng maximum power na 58 kilowatt at 10,050 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 60 Nm at 8,000 RPM. At ang presyo po ng Benda LFC 700 Pro ay nagkakahalaga po ito ng 630,000 pesos. At kung gusto mo pong kumuha ng hulugan ay kailangan mo pong mag-down payment ng 255,000 pesos. At mayroon po itong monthly installment na 23,710 pesos sa loob ng 2 taon.